Pagkatapos naming mamili ay dumiretso na kami sa Jollibee para makakain. Kanina pa excited si Pamela at nagugutom na raw siya. Wow! Ang dami! Napawaw pa si Pamela nang ilapag ang mga pagkain sa table namin. Si Douglas kasi halos orderin na lahat. You said that you're hungry, baby. So I ordered a lot para mabusog ang baby ko. Saad naman ni Douglas. Opo, Papa. Pati po si Mama mabubusog. Kasi po, Papa, pag pumupunta kami sa Jollibee, ako lang pong pinapakain ni Mama tapos siya hindi po. Hinihintay niya lang po ako matapos. Pamela, sinaway ko si Pamela. Nasusobrahan na naman po tayo sa kadaldalan. Sorry po, Mama. Napanguso si Pamela at yumuko. Anak, sorry din nasigawan ka ni Mama. Malumanay ko ng saad sa kanya. Eat na oh. Nilagay ko sa harap ni Pamela ang spaghetti at chicken. Saka ko inabot sa kanyang plastic na spoon and fork. Nagsimula na rin akong kumain. Magkatabi ang upuan namin ni Douglas at nasa harap namin si Pamela nakaupo. Napansin kong walang imik si Douglas at hindi pa siya nagsisimulang kumain. May kakaiba ding emosyon na makikita sa mga mata niya. Douglas, kain ka na. Ang dami ng in-order mo. Hindi namin tumauubos ng kaming dalawa lang ni Pamela. Why are you starving yourself, Jessie? Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko, kaya iniwas kong tingin sa kanya at binalik ko na lang ang atensyon ko sa pagkain. Kumain ka na, Douglas. Masamang paghintayin ang pagkain. Jessica, I'm asking you. May diin sa bawat salita niya at kapag ganitong tinatawag niya ako sa buong pangalan ko, ay seryoso siya. Hindi ko naman pinapagutuman ang sarili ko gaya ng iniisip mo. Abala pa rin ako sa pagkain at hindi tumitingin sa kanya. Ano yung sinasabi na anak natin? Care to explain to me? Wala naman kasi akong sapat na pera para isipin ko pa pati ang sarili ko. Binalingan ko si Pamela na tahimik pa rin habang kumakain. Takot kasi sa akin si Pamela kapag napapagalitan ko. Pero pinapaliwanag ko naman sa kanya na dinidisiplina ko lang siya. Makita ko lang na masaya si Pamela, na ibibigay kong gusto niya, okay na ako. Okay na sa akin ang lahat. Uminit ang magkabilang sulok ng mga mata ko. Naaalala ko kasi ang hirap na mga pinagdadaanan ko. Ang hirap kapag walang karamay na pamilya ng mga panahong pinagbubuntis ko si Pamela at nang isilang ko siya. Nagpapasalamat nga ako't dumating sa buhay namin si Kendra. Kumain ka na, Douglas. Pasimple kong pinahiran ang gilid ng mga mata ko. Baby, kuha ko sa atensyon ni Pamela para makaiwas sa usapan namin ni Douglas. Po, Mama? Hinay-hinay lang. Ano nga po yung palaging sinasabi ni Mama sa'yo? Bawal po masobrahan sa fast food kasi magiging fast din ang life. Bumalik ng sigla sa boses niya. Alam niya kasing mabilis lang namang mawala ang galit ko pagdating sa kanya. Hindi naman nga talaga totally na nagagalit ako sa kanya. Very good talagang baby ko. Kumuha ako ng tissue para punasan na nagkalat na sauce sa gilid ng labi ni Pamela. Kinuha ni Douglas ang paper bag na naglalaman ng mga pinamili namin at diniretso sa walk-in closet ng kwarto niya. Nakwarto na rin namin ngayon. Doon na rin pinalagay ni Douglas sa mga damit at gamit ni Pamela. Si Pamela ay mahimbing na natulog. Nakatulog kanina pa sa biyahe. Sumunod ako kay Douglas para ikuha ng pares ng pantulog si Pamela. Naabutan kong inaayos ni Douglas ang paper bag. Ako na dyan, Douglas, para maayos ko na rin at mailagay sa damitan namin ni Pamela. Jessica, you know what? Panimula ni Douglas habang nag-aayos ako ng mga gamit. I'm so much proud of you, cause you become strong and independent woman, a responsible mother. Hindi ko alam pero napaluhan na lang ako dahil sa sinabi ni Douglas. Buti na lang at nakatalikod ako sa kanya dahil abala ako sa pagpili ng damit na pantulog ni Pamela. The truth was, I am so ashamed, Jessica. Kaya pinapangako ko na babawi ako sa inyo ni Pamela. I want to be responsible this time. Pupunan ko lahat ng mga pagkukulang ko sa inyong dalawa na anak natin. Those times that I'm not by your side. Ngayon at sa mga susunod na araw ko pupunan. Namalayan ko na lamang ang sarili ko na humarap kay Douglas at niyakap siya ng napakahigpit. I've missed this, Han. Saad niya habang magkayakap pa rin kami. Han, gusto ko rin sana sa kanyang sabihin na na-miss ko rin na tawagin siya ako sa dati naming endearment. Nakakamiss.
Yung mga araw na okay pang lahat, yung mga araw na masaya lang kaming dalawa ni Douglas. Naramdaman kong masinigpitan niya pang yakap, pinikit kong mga mata ko, kasabay ng pagpatak ng luha ko at ang luhang yun ay hindi na luha ng sakit at galit. Luha na yun ng kasiyahan. Pero natatakot pa rin ako. Natatakot ako na unti-unti na namang nahuhulog ang loob ko kay Douglas. Lumipas ang mga araw na naging busy sa trabaho si Douglas at niiwan lang kami ni Pamela sa bahay. Naisip ko nga na malapit ng mag-6 na taon si Pamela at i-enroll ko na dapat siya. Paano kapag nag-aaral na siya? Maiiwan ako mag-isa dito? Ayaw naman akong pagtrabahuhin ni Douglas dahil siya na raw ang bahalang mag-provide sa amin ni Pamela. Para natuloy kaming mag-asawa, feeling ko na mulang magkabila akong pisngi dahil sa naisip ko. Ay, naboboard na talaga ako dito kaya kung ano-ano nang naisip ko. Linggo ngayon kaya walang trabaho si Douglas sa kumpanya. Pero after naming mag-almusal ay nagpaalam siya may gagawin sa office niya na nandito lang sa bahay. Kahit off niya, may trabaho pa siya. Mukhang maraming naihong tatapusin dahil ilang araw din siyang nawala. Kinuha ko mga laruan ni Pamela sa sala. Gusto niya kasi maglaro sa labas, sa may garden. Here anak, liligpitin pagkatapos. Okay po? Opo mama. Umupo ako sa duyan na naroon at pinagmasdan ko lang ang anak ko na masayang naglalaro. Napangiti na lang ako sa kawalan. Nakikita ko kasi kung gaano siya kasaya ngayon. Nakukuha niya ng gusto niya. Pero pinagsasabihan ko rin naman si Douglas na wag masyadong ispoil si Pamela. Kaso ang sagot sa akin na lalaking yun ay bumabawi lang naman daw siya sa anak namin. Maya-maya lang ay may nag-doorbell. Ako na ang nagkusang nagbukas dahil malapit lang naman ang gate dito sa my garden. Hi Jessica! Si Ate Celine pala at kasama niya si Isabel. Hello po! Bati ko kay Ate Celine. Hi tita! Where's Pamela po? Tanong ni Isabel sa akin. Hello baby! Nasa garden si Pamela, naglalaro. Talaga po? I will give this doll to Pamela. Ngayon na pa sinahawak-hawak pala ni Isabel ang manikang gustong-gustong ni Pamelang ipabili. Pinapasok ko sila at tumungo kami sa garden. Ibinigay agad ni Isabel ang manika kay Pamela. Tumingin muna sa akin si Pamela. Nanginitian na tinanguan ko siya ay sa kanya tinanggap ang manika. Anak, ano sasabihin kay Ate Isabel? Thank you po Ate Isabel. You're welcome Pamela. We're cousin kaya love kita. Ang cute nilang tingnan. Mas lumawak ang ngiti ko dahil nagyakapan silang dalawa at nagsimula na maglaro. Ang bait-bait po ng anak mo Ate Celine. Sa murang edad niya alam na niyang gawin ang mabubuting bagay. Yeah, that's why I'm very lucky to have her. Same to you, napakaswerte mo kay Pamela. Nagkangitian kami ni Ate Celine. By the way, where's Douglas? Nasa taas po, may ginagawa sa office niya. Super workaholic talaga ng cousin kong yan. Ako nga rin Jessie busy-busyhan ngayon. Kaya pwede ko ba munang iwanan dito si Isabel? Wala pong problema Ate Celine. Pwedeng-pwede po. Thank you so much Jessica. Marami kasing customers ngayon sa flower shop ko kahit linggo. Nagpaalam muna si Ate Celine sa anak niya bago umalis. Isabel, halika saglit dito kay tita. Napansin ko kasing pawis na si Isabel at wala siyang tali sa buhok kaya kumuha ako ng panali para tatalian kong buhok niya. Why po tita? Lumapit siya sa akin. Si Pamela naman ay busy at mukhang hindi nga napansin ang pagtayo ni Isabel. Tatalian ni tita ang buhok mo. Pinagpapawisan ka na kasi oh. Hinawi kong buhok niyang nagkalat na sa muka. Pareho sila ni Pamela na mahabang buhok. Mabuti si Pamela at tinalian ko na kanina dahil pawisin din lalo na kapag naglalaro. Inupo ko si Isabel sa hita ko habang ako'y nakaupo sa duyan. Tita, wife po ba kayo ni Dada? Tanong ni Isabel habang sinisimulan ko suklayin ang buhok niya. Ano baby? Ano na lang ang isasagot ko sa bata. Pero sa huli umuo na lang ako. Kung sasabihin ko kasing hindi, baka magtanong pa. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa isang batang tulad niya. Can I call you Tita Mami na lang po? Kasi dada ko po kasi si Dada Douglas and you're his wife kaya parang mami ko na rin po kayo. Pareho rin pala tong Pamelang madaldal din. Sure baby, sagot ko kay Isabel na kinatuwa niya naman. Yay! I call you Tita Mami na po. Dahil sa tili ni Isabel ay napaharap sa amin si Pamela. Agad niyang binitawan ang hawak niyang laruan at lumapit sa amin.
Mama! Umakyat si Pamela sa duyan. Anak, dahan-dahan. Nang makakit na siya sa duyan ay agad na yumakap at sumiksik sa akin. Ay naku, alam ko na. Gusto kasi ni Pamela na siya lang ang baby ko. Kapag may kinaragangala akong bata dun sa amin, umiiyak na siya kaagad. Baby naman, tinatalian ko lang ang buhok ni Ate Isabel mo. What is happening here? Si Douglas na biglang sumulpot sa harapan namin at tapos na ata sa ginagawa. Hi, Dada! Nandito palang baby Isabel ko. Hinalikan ni Douglas ang pisngi ni Isabel na tinirintasan ko. Pamela anak, kay Papa mo muna ikaw. Hindi ko nito natatapos Inaya naman ni Douglas si Pamela pero hindi ito umaalis sa gilid ko. Ayaw ko! Pamela, uma-attitude ka na naman ha? Alam kong takot na si Pamela sa boses ko kaya napakaragbagan na siya sa papa niya. What happened? Curious na tanong ni Douglas. Baby, don't cry. Hinaplos-haplos ni Douglas ang likod ni Pamela. Si Pamela naman ay nakasiksik sa leeg ni Douglas. Papa, sabi po kasi ni Mama nung nasa dati pa kaming house namin. Sabi niya po ako lang ang baby niya. Humihikbing sumbong ni Pamela sa papa niya. Shh, baby, ikaw lang naman talagang baby ni Mama mo. Ikaw lang ang baby namin. Pag-aalo ni Douglas kay Pamela. Kaya wag mo nang balakin na sundan pa yung anak mo. Singit ko sa kanila habang tinatali kong buhok ni Isabel na tapos ko nang tirintasin. Nag-aya si Douglas na sa labas na lang kami mag-dinner. 5:00 pa lang ng hapon ay papunta na kami ng mall. Papa, Jollibee ulit tayo? Tanong ni Pamela habang nasa kotse kami. Nasa likod sina Pamela at Isabel nakaupo. Sa passenger seat takot si Douglas ang nagmamaneho. Pamela, kumain pa lang tayo sa Jollibee, hindi ba? Bawal ang palaging fast food. Sita ko kay Pamela. Japanese restaurant ang kakainan natin, baby. Nagagalit kasi si Mama kapag palagi raw fast food. Ayan, buti na lang at hindi nagkampihan ng mag-ama. Asus, kinilig ka lang dahil ang sweet ng pagkasabi ni Douglas. Panunodyo naman ang isang bahagi ng utak ko. Dada, can we go to arcade? Magpi-play po kami ni Pamela. Please, Papa. Mukhang hindi nagsasawang dalawa sa kakalaro kahit maghapon na sila kanina sa paglalaro. Okay babies, it's too early for dinner. Kaya mag-play muna kayo. Let's go Jessica. Pag-aaya sa akin ni Douglas at hinawakan ako sa bewang. Ang dalawa'y nauna na sa paglalakad habang magkahawak kamay. Kanina lang kinainggitan ni Pamela si Isabel pero ngayon halos hindi na sila mapaghiwalay. Bumili muna ng coin si Douglas na gagamitin sa paglalaro ng dalawa. Nang magsimula maglaro ang dalawa ay pumunta lang ako sa may bandang gilid para mabantayan sila. Tumabi naman sa akin si Douglas. How I wish that I was there when Pamela was growing up. Panimula niya habang pinagmamasdan niya rin ang dalawang batang naglalaro. Ang mahalaga ngayon, paninindigan mong sinabi mong babawi ka. Saad ko sa kanya. Nakikita ko naman Douglas na ginagawa mong lahat para makabawi sa anak natin. But wag mo nang isipin ang nakaraan, hindi pa naman huli ang lahat. Alam mo, simula nang dumating ka't nagkaroon na ng tatay si Pamela, palagi ko na siyang nakikitang masaya. Masayahin naman talagang bata si Pamela pero noon naramdam ko pa rin na nalulungkot siya dahil alam ko nang nararamdaman niya na may kulang. At ngayon nandito ka na, nakikita ko naman na pinupunan mo lahat ng kulang na yun. Thank you so much, Jessica. Ang laki pa rin ang pangunawa mo sa kabila ng nagawa ko. Ginitian ko lang si Douglas. Table for 4? Saad ni Douglas sa waitress na sumalubong at bumati sa amin pagkapasok namin sa isang Japanese restaurant. Okay po sir, napatingin sa amin ng waitress. Ang gaganda naman po ng mga anak niyo sir. Of course, because my wife is so beautiful. Hinapit ako sa bewang ni Douglas. Karga niya si Pamela at hawak ko naman sa kamay si Isabel. Let's go Han. Oo nga po sir, they all look good and beautiful. Ngumiti ang waitress sa amin. This way po ma'am sir. Kung ano-anong kasinungalingan ang pinagsasabi mo sa waitress, bulong ko kay Douglas nang makaupo na kami. Naniwala tuloy. It was true that you're beautiful, Jessica. Huwag kang kiligin please, saway ko sa sarili. Hindi naman yun, yung hindi naman tayo mag-asawa. We will go there, so don't be annoyed at me. Natatawa niyang saad sa akin. Papa, ito po ang sa amin ni Ate Isabel. Pinakita ni Pamela ang menu kay Douglas. Pinali ko na lang din ang atensyon ko sa menu
para makapili na ng makakain. Pagkatapos namin kumain kanina ay umuwi na kami. Dinaanan namin pauwi ang flower shop ni Ate Celine para ihatid si Isabel. Nakalipas ang mga araw at halos 1 buwan na kami ni Pamela na nandito sa bahay ni na Douglas. Ang mga magulang ni Douglas ay ini-enjoy pang bakasyon at next month para uuwi sa araw ng birthday ni Pamela. Anak, tapos ka na ba? Kinatok ko sa bathroom si Pamela. Big girl na raw kasi siya, ayaw nang ako magpaligo. Wait po ma, malapit na po. Tumawag kasi si Douglas kaninang tanghali. Pumunta daw kami sa kumpanya dahil mamaya lalabas kami para mamili. Pinarenovate kasi niyang isang guest room para gawing kwarto ni Pamela at ngayon kami bibili ng mga gamit. Nilagay ko sa ibabaw ng kama ang damit na susuotin ni Pamela. Gusto niya kasi na siya na rin magbihis sa sarili niya. I'm done na po mama. Lumabas na mula sa bathroom si Pamela kaya ako na sumunod na maligo. Hinatid kami ni Mang Pidring, driver ni na Douglas. Driver talaga si Mang Pidring ng mga magulang ni Douglas. Umuwi ito ng probinsya kapag walang mga magulang ni Douglas. Pero ng 1 linggo lang ay tinawagan ito ni Douglas para daw may driver kami ni Pamela. Pagkarating naming dalawa ni Pamela sa kumpanya ay binati kami ng guard at employees. Kilala na kasi kami rito dahil minsan isinasama pinapapunta kami ni Douglas dito at pinapakilala na rin niya sa mga employees ng kumpanya. Sinaway ko nga si Douglas pagkatapos niya akong ipakilala bilang asawa niya. Good afternoon James, bati ko sa sekretary ni Douglas na busy sa ginagawa. Nasa labas lang ng opisina ni Douglas ang table ni James. Good afternoon Pamela. Good afternoon po ma'am, good afternoon po Kuya James. Masiglang bati ni Pamela. Nandyan ba sa loob si Douglas? Opo ma'am, sige salamat. Tumungon na kami sa pintuan. Pagbukas ko ng pinto'y agad ko ring naisarado dahil sa nakita kong kasama ni Douglas sa loob. Si Mesha. Mama, uuwi na po tayo kagad. Tanong ni Pamela nang hinawakan ko siya sa kamay para makaalis na kami. Tumingin ako sa table ni James na busy sa ginagawa at mukhang hindi nga napansin ang pag-alis namin ni Pamela. Balik na lang tayo sa susunod baby. Baka makaistorbo tayo ngayon sa papa mo. Nang makarating kami ng bahay ay pinapanood ko muna ng TV si Pamela sa sala, saka ako umakyat sa itaas. Pagpasok ko sa kwarto ay siyang pagtunog ng cellphone ko. Tiningnan kong pangalan ng caller. Nang makita kong si Douglas ay pinabayaan ko na lang. Siya pa ang bumili ng cellphone na gamit ko ngayon para in case daw na may problema o ano man ay matatawagan niya ako o matatawagan ko siya. Hindi tumitigil sa pag-ring ng cellphone ko kaya pinatay ko na. Nilapag ko sa bedside table ang cellphone saka ako umupo sa kama at inalalang kaninang nakita ko sa loob ng opisina. Magkasama sina Mesha at Douglas sa loob pero wala naman silang ginagawang kung ano. Nakita ko nakaupo sa swivel chair si Douglas at si Mesha naman ay nakaupo sa harap ng table ni Douglas. Pero hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan nang makita ko magkasama sila. Ito talagang kinatatakutan ko, ang mahulog ang loob ko ulit kay Douglas nang walang kasiguraduhan. Kasiguraduhan kung siya ba'y meron pang nararamdaman sa akin. Hindi ko naman kasi sigurado kung totoo mga pinapakita niya sa akin. At isa pa, nadala na ako dahil alam kong sa huli masasaktan at masasaktan lang ako. Maya-maya lang ay nakaramdam ako ng gutom at naalala kong hindi nga pala ako nakapag-lunch kanina dahil sa pagmamadali. Pero si Pamela ay siniguro kong nakakain kanina. Bumaba ako para kumain. Nadaanan ko si Pamela sa sala na tutok sa pinapanood na cartoons. Papasok na sana ako sa kusina nang marinig kong pinag-uusapan ng mga kasambahay kaya napatigil ako sa may bandang gilid ng pintuan. Oo nga manang, akala ko si Ma'am Mesha na makakatuluyan noon ni Sir Douglas. Lusing, bakit mo naman nasabi yan? Kasi palaging dinadala rito ni Sir Douglas si Ma'am Mesha noon. Pinakilala na nga ni Sir si Ma'am Mesha noon kina Ma'am Isadora at Sir Ramil. May meet the parents na palang naganap noon. Biglang nawala ang gutom ko dahil sa mga narinig kaya bumalik na lang ulit ako sa kwarto. Mama! Nagising ako dahil sa kamay na mahinang tumatapik sa pisngi ko. Hindi ko na malay na nakatulog pala ako. Baby, bakit? Magdi-dinner na daw po. Okay anak. Babangon na. Sleepers niyo po ma. Nilapit niya sa paanan kong tsinelas kong pambahay. Ang sweet talaga na anak ko. Thank you baby. Hinalikan ko siya sa magkabilang pisngi. Ma'am, ngayon ko lang napansin na nasa likod pala ni Pamela si Manang. Hindi raw ho kayo nakukontak ni Sir kaya tumawag siya sa telepono kanina.
Pinapasabi ni Sir na baka late na siyang makakauwi dahil maraming ginagawa sa opisina. Maraming ginagawa? Sige po manang, kung sakaling tumawag po ulit pakisabi na lang po nakatulog ako. Nang mapatulog ko na si Pamela, pumunta ako sa balcony para magpahangin. Mayroong glass door dito sa kwarto ni Douglas. Bubuksan ko lang yun at bubungad ng balcony. Matatanang mula ditong napakagandang tanawin ng Kamay na Laan tuwing gabi dahil sa niligliwanag na iba't ibang kulay mula sa mga bahay at buildings. Napayakap ako sa sarili nang biglang umihip ang malamig na hangin. Malapit na kasi mag-December kaya malamig na. Napatingin ako sa baba ng marinig kong busina na sasakyan ni Douglas. Nandito na siya. Ilang minutong nakalipas nang narinig kong pagbukas ng pinto sa kwarto at ang footsteps niya na papalapit sa kinaroroonan ko. Jessica, akala ko nasaan ka na. It's cold here. Naramdaman kong pagyakap niya mula sa likod ko tang paghalik sa pisngi ko. Pasok na tayo sa loob. Inalis kong kami niya nakapulupot sa may tiyan ko. Hinintay ko kayo ni Pamela and I tried to call you many times. Hindi mo sinasagot. Hindi na kami dumiretso kanina. Malamig na tugon ko. Kasing lamig ng panahon ngayon. Why? May problema ba? Sinabi sa akin ni James na nandun na kayo kanina. Baka kasi makaistorbo pa kami na anak mo. Hindi pa rin ako lumilingon sa kanya. Shit, malutong na mura niya. I'm right, you saw us. Hinarap niya ako sa kanya. Jessica, it's not what you think. Diba nakita mo naman na wala naman kaming ginagawa bukod sa nag-uusap lang kami? Mesha was in the company for a favor. Humihingi lang naman siya ng tulong. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag. Humakbang ako tuloy-tuloy na naglakad papasok sa kwarto. Jessie, wait. Hinawakan niya ako sa kamay at pinigilan. Please talk to me. Kinakausap naman kita. Not like this. Please don't give me a cold treatment. Inaantok na ako. Why are you like that, Jessica? Please tell me. What's the problem? Marahas kong inalis ang pagkakahawak niya sa kamay ko at hinarap siya. Kasi, Douglas, nasasaktan ako. Nasasaktan ako at hindi ko rin alam kung anong dahilan. Hinawakan niya magkabilang pisngi ko at may naglalarong ngiti na naman sa labi niya. Oh Jessica, huwag mong gawing birong lahat, Douglas. Hindi ako nakikipagbiruan. Mariin ko siyang tiningnan. I'm not joking either. Please tell me the truth, Jessica. Hindi ako umimik. Hawak niya pa rin ang magkabilang pisngi ko. Inangat niya palalong mukha ko para magkapantay ang mukha namin. Please tell me, bakit ka nasasaktan? I know and you know to yourself what the answer is. Why you feel that way, just tell it, Jessica. Douglas. Oo na kasi mahal pa rin kita. Mahal kita kaya nasasaktan ako makita kami kasamang iba. Inalis kong pagkakahawak niya sa mukha ko at ako naman ang humawak sa magkabila niyang pisngi. Ako naman ang natawa dahil sa mukha niya at namumula ng mga tenga niya. Buisit, kinikilig ka? Sino bang hindi, Jessica? Niyakap niya ako na napakahigpit. I love you more. Mas mahal na mahal kita. Kumala siya sa pagkakayakap sa akin at tinalikan niya ako sa labi na agad ko namang tinugunan. Ma! Bigla akong naitulak si Douglas dahil sa pag-iyak ni Pamela. Buisit, palagi may istorbo. Pupuntahan ko na sana si Pamela nang marinig kong sinabi ni Douglas. Hinarap ko ulit siya. Minumura mo bang anak natin? No, Han, it's not like that. Taranta niyang paliwanag, inirapan ko siya tinabihan ng anak namin. Marahan kong tinapik-tapik si Pamela para makatulog ulit. Han, naramdaman kong pagtabi sa akin ni Douglas. Nasa likod ko na siya at sinisimulang halikan ng leeg ko. Douglas, tigil. Napalunok ako dahil sa kiliti. Mag-half-bath ka na, tigilan mo na yung ginagawa mo. Saway ko sa kanya kaya padabog siyang tumayot pumasok na sa bathroom para maligo. Nakatulog naman ulit si Pamela. Ang gaan lang sa pakiramdam. Matutulog ako ngayong gabi ng masaya. Maayos na kami ni Douglas. Sana magtuloy-tuloy na ito't wala nang humadlang sa kasiyahan namin. Pipikit na sana ang mga mata ko nang biglang may yumakap mula sa likod ko. Amoy na amoy ko pang gamit niyang shower gel. Douglas, di ba doon ka sa kabila? Sumiksik ka pa dyan sa likod ko. Inaantok kong saad kay Douglas. I want here. Maluwag naman ang kama natin. Hinigpitan niya palalong pagkakayakap sa akin. I want to clear things, Jessica. Kanina nandun sa mesya sa opisina dahil humihingi siya ng tulong. Bakit? She also has a baby. Wala raw pang gatas kaya lumapit sa akin. Siguraduhin mo lang na hindi sa yung bata. Malilin. Hindi sa akin yun and I'm sure of that, honey.
Sagot niya habang inaamoy-amoy ang leg ko. So sweet. Paanong sure? She's pregnant that time pero matagal na kaming break. Bakit kayo naghiwalay? Han, that's not important. Huwag na nating pag-usapan. Humarap ako sa kanya. Akala ko ba gusto mong linawin ang lahat sa akin? Okay. Pinahiga niya ako sa braso niya. We broke up because I didn't know that she's a gold digger. Bumalik pala siya sa Pilipinas noon dahil naghirap sila sa ibang bansa. Nalulong si Tito sa casino. Daddy ni Mesha. When Mesha's here, she came to me and said that we can keep the love we started. But it was not love, it was because of money. At pinagsisisihan ko mga araw na yon dahil nawala ka sa akin at nalayo kayo sa akin ni Pamela ng ilang taon. O bakit ngayon balik nang balik pa rin siya sa'yo? Wala man lang ba siyang kahihiyan? I helped her before. I helped her just for the baby. Pero nalaman ko ang perang binibigay ko pinangsusugal niya lang. Ang kapal na mukha, ginamit pa yung walang kamuang-muang na bata. Han, relax. Huwag mong problemahin si Mesha. I ban her in the company. Masuyong hinaplos ni Douglas ang buhok ko, tinagkan ako sa noo. Let's sleep. I love you so much, Han. Nagising ako dahil hindi ako makahinga sa higpit ng nakayakap sa akin. Mga nakayakap pala sa akin. Nasa magkabilang gilid ko. Si Pamela nasa kaliwa at si Douglas naman nasa kanan. Kagaya ng pwesto namin kagabi, mukhang kanina pa sila gising. Mama, gising na po! Wake up, Han! Magkasabay nilang hinahalik-halikan ang pisngi ko. Gising na po ako. Hirap kong sad sa kanila dahil sa mahigpit nilang yakap. Please, kailangan kong huminga. Sabay silang bumitaw at napatawa. Sorry! Duwit talaga silang mag-ama. Nakaupo na sila ngayon sa magkabilang gilid ko. Good morning po, Mama! Bati sa akin ni Pamela sabay halik sa pisngi ko. Good morning, baby ko. Bumangon ako at tinalikan siya sa magkabilang pisngi. Good morning, Han. Hindi ko inaasahan ang paghalik sa akin ni Douglas sa labi. Nakurot ko tuloy siya. Nandito si Pamela. Bulong ko sa kanya at pinandilatan ko siya ng mga mata. Oh, Han, it's normal. Ibalik mo na lang sa akin ang good morning kiss ko. Nakangising sad niya. Tumigil ka, Douglas. Bumaling ako kay Pamela na ngayon ay nakatikip na pala ng kamay sa mga mata niya. Dana po kayo, Ma? Pa? Sabi kasi Stevie, pag rated as PG, bawal po makita ng mga baby pa. Narinig kong pagtawa ni Douglas. Inalis kong kamay ni Pamela na nakatakip sa mga kamay niya. Okay na, baby. Pabayaan mo yung papa mo. Ang daming alam. Bakit palang aga niyong gumising? We prepared the breakfast for you, sagot ni Douglas at tumayo. Kinuha niya ang tray na may nakahandang almusal na nasa bedside table. Ang dami mong pakulo, dinami mo pa si Pamela. No, Han, gising na rin si Pamela kanina. I didn't wake up her. Right, baby? Tumangon naman si Pamela. Ang saya nga po, Mama, kasi tinuruan ako ni Papa mag-cook ng pancake. Nilapag ni Douglas sa ibabaw ng kamang tray. Breakfast in bed. Okay, teka, CR lang ako. Tinulungan ako ni Douglas na alisin ang makapal na comforter na nakapulupot sa kalahating katawan ko. Sa kanya ako nilalayang tumayo. Kaya pala, saan ni Douglas ang nakatalikod na ako sa kanila at papasok na sana sa CR. Humarap ako ulit sa kanila. Bakit? Kaya pala ano? You're on your period. Kaya pala masungit ka ngayon. Tinignan ko suot kong pajama at may tagos nga. Natagosan bang bedsheet? Opo, Mama, may blood din dito. That's okay, Han. Papapalitan ko na lang kay Yaya Lusing. Tumangon na lang ako sa sinabi ni Douglas. Dumiretso muna ako sa walk-in closet para kumuha ng pamalit. Nakalagay naman sa may lagayan doon sa CR ang sanitary pads ko. Sumasakit pa bang puson mo, Han? Tanong ni Douglas habang nakayakap sa akin. Mula sa likod ko tinahaplos-haplos ang puson ko. Humigop muna ako ng kape. Hindi na yung grabing sakit simula ng pinanganak ko si Pamela. Nawala ng dysmenorrhea ko. Ayaw mo ba talagang kumain? We already ate our breakfast. Mukhang ikaw lang. Tiningnan ko si Pamela na mukhang siya rin ang nakaubos ng pancake na hinanda nila sa akin. Gutom na gutom pang anak mo. Sundan na natin si Pamela. Ang layo na agad ng topic mo. Pinagpatuloy kong pagkain na sinangag at bacon. Han, I want a baby boy. Hinalik-halikan ni Douglas ang leg ko. Kita mong meron ako ngayon. So kapag wala na, pwede na? Tigil-tigilan mo ko. Ang sungit talaga. Mabuti pa si Pamela ang tanungin mo, ngisi ko sa kanya. Kung gusto niya magkaroon ng kapatid, umalis si Douglas sa pagkakasiksik sa leg ko at bumaling kay Pamela.
Baby, you want a baby brother? Para may kapatid ka na. Napatigil si Pamela sa pagkain ng last na pancake at tiningnan ng masamang papa niya. No, ayaw ko. Umiling-iling siya. Sabi niyo po ako lang ang baby niyo ni Mama. O ano tayo ngayon, Douglas? Tinawanan ko siya. Si Douglas naman ay hindi may pintang muka at si Pamela nanubig ang mga mata. Ikaw ang magpatahan niyan, Douglas. Ikaw nagsimula. Agad na pumunta si Douglas sa pwesto ni Pamela na magsimula umiyak ang anak namin. Shh, joke lang yun ni Papa. Kinarga ni Douglas si Pamela at pinatahan. But baby, mas masaya kapag may kapatid ka. Ayaw ko nga! Mas lalo umiyak si Pamela at tinampas pang dibdib ni Douglas. Sabi ko nga, joke lang. Stop crying baby, bibili tayo ng ice cream. Kumaway sa akin si Kendra na makababa ako sa kotse. Napag-usapan namin na makikita kami dito sa isang coffee shop na malapit lang sa bahay. Lampas 8:30 na ng umaga, kani-kanina lang ang out ni Kendra. Naka-uniform pa nga siya. Mamayang gabi naman ulit ang duty niya kaya may free time siya para makita kami ngayon. Tamang-tama naman kasi magkasama ngayon na mag-ama. Sinama ni Douglas si Pamela sa kumpanya at agad namang sumama si Pamela dahil ibibili siya ng papa niya ng ice cream at chocolates. Para daw magkabati na sila dahil pinaiyak siya ng papa niya kanina. Nakipagbeso-beso ko kay Kendra nang makalapit na ako sa kanya. Ba't hindi ka pa pumasok? Salo mo na lang sana ako hinintay. Kararating ko pa lang din, Mars. Ang yaman talaga ni Douglas. Bongga ng kotse. Dati tricycle lang. Gaga, halika na nga. Pumasok na kami sa loob at nag-order. San ba kasi makakahanap ng kagaya ni Douglas? Tanong niya na pareho na kami nakaupo. Diyan lang sa tabi-tabi. Sinabayan ko ng tawang sinabi. Nasa na ba kasi ang doktor na sinasabi mo? Tanong ko rin sa kanya. Ewan ko ba dun? Mukhang hindi naman seryoso sinasabi may gusto raw sa akin. Gusto ko ligawan tapos wala namang ginagawa. Baka super busy lang talaga. Nilapag na sa table namin ang 2 cups of coffee at 2 slices of cake. Pero Mars, gusto kong sabihin na sobrang masaya ako para sa'yo. Sad sa akin ni Kendra pagkatapos niyang humigop ng kape. Ngumiti ako sa kanya. Thank you Mars at maraming salamat din sa mga panahong hirap na hirap ako pero hindi ako masyadong naramdaman ng hirap. Dahil nandun kayo ni Jake para sa amin ni Pamela at nandito pa rin kayo ngayon nang hanap ko na ulit ang pupuno sa kasiyahan ko. Mars, huwag ka nga magpaiyak. Kumuha siya ng tissue sa bag niya at inabutan niya rin ako. Natatawa na lang kami pareho habang sabay na nagpupunas ng luha. You're always welcome naman, Mars. Ano yung sinasabi mo sa last part ha? Marupo ka talaga. Kilalang kilala na talaga ako ni Kendra. Kahit hindi ko sabihin ng diretso'y kukuha niya ang ibig kong sabihin. Oo na Mars, ako nang marupok. Kami na ulit ni Douglas. Sabi na kita ko nagbilang siya sa kamay. Tingnan mo, hindi pa nga nag-iisang buwan. Malapit na rin, i-consider na natin ang 1 month na. Biro ko sa kanya. Sige na nga, hindi rin naman kasi kita masisisi dahil magkasama kayo sa iisang bubong. Siyempre, sigurado na. Uy, wala pang nangyayari sa amin ha. Hala, defensive ka Mars? Wala naman ako sinasabi. Tinawanan lang ako ni Kendra. Pagkatapos ng tsikahan namin ni Kendra ay nagpasaya na kami umuwi pareho. Kailangan niya rin kasi ng pahinga dahil may duty pa siya mamaya. Halos 1.5 oras din ang ginugol namin ni Kendra sa coffee shop at kung ano-ano lang ang chika namin sa isa't isa. Nagpahatid ako kay Mang Pidring sa kumpanya. Naabutan ko sa opisina na busy si Douglas sa pagtitipa sa keyboard ng laptop niya habang nakaupo sa kandungan niya si Pamela na kumakain ng chocolates. Mama! Bumaba si Pamela at tumakbo papalapit sa akin. Binaba ko muna sa center table ang sling bag na dala ko bago kinarga si Pamela. Hindi na ba nagka-cry ang baby ko? Hinalikan ko siya sa pisngi na may bahid pa ng chocolate. No po mama! Sad niya't kumagat sa chocolate na hawak. Very good, big girl na talagang baby ko. Naglakad ako papunta kay Douglas na karga-karga ko pa rin si Pamela. Busy pala si papa mo tapos nakikisiksik ka pa kanina. Hinalikan ako ni Douglas sa pisngi na nasa tabi niya na kami. Naglalambing kasi kanina, bati na nga raw kami. Yumakap si Douglas sa bewang ko. Opo mama, madaming chocolates ang binili sa akin ni papa. May ice cream din. Niligay muna ni papa sa mini ref niya rito sa office. Bigyan po kita ng chocolate ma. Bumaba si Pamela at patakbo siyang pumunta sa may center table. Napansin ko nga kanina na maraming nagkalat doon na chocolates. Hinapit naman ako ni Douglas sa bewang at pinupos sa kandungan niya kung saan kanina nakaupo si Pamela. Patagilid ako umupo para kita ko mukha niya. Ikaw naman na naglalambing ngayon.
Kinurot kong matangos niyang ilong. I'm so tired, Han. Ang daming kailangan tapusin. Hinaplos kong buhok niya, tinayos to. Magpapahinga rin po kahit saglit lang. Masyado mong binubuhusan lahat sa trabaho at baka magkasakit ka niyan. Ikaw nga rin po, Ma. Nagsiksik din dyan kay Papa. Singit sa amin ni Pamela ang kinatawa ko at si Douglas. Binigyan niya sa akin ng chocolate at inirapan ako bago tumalikod. Uy, tinatarayan mo na ako. Kunwaring galit ang boses ko pero natatawa ko sa kilos ni Pamela. Joke lang po yun, Ma. Humarap siya sa akin at nag-peace sign pa. I love you po, Mama ko. Nagpabili na lang si Douglas ng pagkain at dito na rin kami nag-lunch sa loob ng opisina. Nang mag-aalauna ng hapon ay nagpaalam si Douglas na pupunta raw siya sa conference room dahil meron silang meeting. Naiwan kaming dalawa rito ni Pamela sa loob ng opisina. Nag-scroll lang ako sa FB. Si Pamela nakatulong at nakaunan siya sa hita ko. Dito kaming dalawa sa couch. Sana all nadidiligan. Chat sa akin ni Jake kaya parang baliw ako rito at natatawa mag-isa. Ang cute ng emoji. Bakla ka, anong pinagsasabi mo? Reply ko sa kanya. Nakwento kasi sa akin ni ate. Kayo na raw ulit ni Douglas? Sana all ulit. Natatawa ko habang nagtatype ng reply kay Jake. O ano ngayon? Sana all nga nadidiligan. Pinagsasabi mo talaga? Hindi rin, nasa tabi namin si Pamela natutulog. Mukhang grabing panghihinayang mo, Marsa. Pwede namang sa CR. Gaga ka. Habang magka-chat kami ni Jake ay biglang nag-chat ang kapatid kong bunso na sobrang kinagulat ko. 6 na taon na kaming walang connection ng pamilya ko dahil pinagbawalan sila ni Papa sa sobrang galit sa akin. Binuksan ko message request. Ate, si Papa gusto niya umuwi ka na rito sa atin. Agad ako nag-type. Bakit daw? Malala ng sakit ni Papa. Prostate cancer sabi ng doktor. Sabi ni Papa hindi niya na raw kaya. Gusto niyang bago raw siya mawala makita ka niya. Naiyak ako dahil sa balita sa akin ni Elsa. Mama, bakit ka po nagka-cry? Hindi ko na malay nagising na pala si Pamela. Niyakap ko siya habang walang tigil ang pagpatak ng mga luha ko. Akala ko okay ng lahat pero bakit ganito? Pagkatapos ko maging masaya ay merong kasunod na lungkot.